spiritually and physically, Lord. Lord, I pray for healing, Lord, for our senior pastors, Lord. Ma'am Vicky and Pastor Masti, Panginoon. I pray also, Father, na healing, Panginoon ko. Kay Papa, kay Mama, Lord. Sa ate ko, sa Tilinda, Samuel, Lord. Sa anak ko, ni Cesar, Panginoon ko, Lord. Father, namin is compatible to you. You are the God that healeth me, Lord. Yes, God. You are the God that healeth me, Yes, Father. Jesus. Lord God, I pray for those people who are strayed, Father. Yung nawala po ng landas, Panginoon ko. Hallelujah. Lord, Panginoon ko, Lord, kaya makita niyo na muli ang katotohanan sa iyong pangalan. Hallelujah. Alam mo, Panginoon ko, magsama-sama kami, Panginoon ko, na purihin, dakilahin ang iyong pangalan, Panginoon ko. Lord, nothing is impossible to you. Hallelujah. Sabi mo po kasi yung salita, Panginoon ko, sa mga taong nabibigatan, Panginoon ko, sa mga taong may worries sa buhay, sa mga taong may problema sa buhay, Panginoon ko, Lord, ikaw lang ang kapahingahan. Ikaw lang, Panginoon ko, because you have said that your words come to me, all worried, Lord God. Lord, lahat ng nabibigatan, Panginoon ko, Lord, ikaw lang, Panginoon ko, at wala na iba. Shahira, Shahira, It is impossible to do. I beg for your mercy, Father. Yes, Jesus. In Jesus' name. Yes, Jesus. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your words and you heal my disease. You are the Lord, my healer. Yes, Lord, hallelujah. You are the God that healeth thee, that healeth thee. You are the Lord, my healer. You send your word. And you heal my disease. You are the Lord, my healer. Yes, Lord. You are the God that healeth thee, that healeth thee. Power of yours. You are the Lord, my healer. Lord, You set Lord, your we say the word word and we and heal my hallelujah. disease. Touch them tonight, Father. You With your are the healing hands, Lord, Lord God. my Hallelujah. healer. Disease, Father. You are more powerful than the disease that we have, Father. You are above That cancer. You are healeth above
heart diseases, Father. You are above bone diseases, Lord. Muscle diseases, Lord God Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Into your name, we cast out those diseases, Lord God. Shikelalakulaya, kasikit na lahalaya, My healer. Yes, Lord. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, Lord. Lumalapit po kami, Panginoon. Katulad, Panginoon, ng isang may karamdaman, Panginoon, matinding karamdaman, Panginoon, na lumapit, Panginoon, sa iyong paanan, Panginoon. Na dumadaan, Panginoon, sa matinding krisis at pagsubok sa kanyang buhay. Ang taong ito ay may ketong, Panginoon, Lord God, Heavenly Father. Na dinedeklara niya, Panginoon, ang pagka-Diyos mo, Panginoon, Lord God, Heavenly Father, Lord. Nasa oras na yon, Panginoon, humihiling po siya ng kagalingan, Heavenly Father. Jesus, anak ni David, yun po ang kanyang sinisigaw, Panginoon, Lord God. At tinanong niyo po, Panginoon, kung ano po ang gusto niyong gawin sa kanya, Panginoon. At tinugon niya po, Panginoon, Lord God, Heavenly Father, Lord. Kung kalooban niya po, Panginoon, pagagalingin niyo ako. Yun po ang panalangin, Panginoon, Lord God, ng mama na ito, ng lalaki na ito na lumapit sa iyo, Panginoon, Lord God, Heavenly Father. Nasa oras na yun, Panginoon, Lord God, wala po siyang ibang ginawa kundi lumuhod at sumamba sa inyo, Panginoon, Lord God. Kung kalooban niyo, Panginoon, pagagalingin niyo ako, yun po ang kanyang panalangin, Panginoon, Lord God. Ang kanyang puso, Panginoon, Lord God, na kahit hindi niyo siya pagagalingin, Panginoon, sa oras na yun, Panginoon, siya ay magpupuri, siya ay magsasampa sa iyo, Panginoon, Lord God. Siya ay sasampalataya pa rin sa iyo, Panginoon, Lord God. At sinabi niyo, Panginoon, kalooban ko na ikaw ay gagaling. Amen, Lord. You are above sa lahat ng karamdaman, Panginoon. You are above the cancer, anuman ang mga karamdaman na yan, Panginoon, Lord God, Heavenly Father. Kayo pa rin ang pinakamataas sa lahat, Panginoon, Lord God. Yes, Hallelujah.
You are the way, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang tamang daan. You are the truth, kayo po ang katotohanan, Panginoon. And you are the light. Sa inyo nagsisimulang buhay. Kayo po ang may akda ng buhay, Panginoon. You are the author of this life, Panginoon Lord God, sa inyo, Father. Katulad po ng sinabi niyo, Panginoon, kay Martha, Heavenly Father, Lord. Sumampalataya ka at makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Yes, Lord. Binuhay mo, Panginoon. Binuhay mo ang isang tao na nagbubulok, Panginoon, na 3 araw na pong nailibing, Panginoon Lord God. Ibinalik mo ang kanyang buhay, Panginoon Lord God. Kayo po ang may likha ng lahat, Panginoon. You created the heavens and the earth, Panginoon Lord God. At lahat, Panginoon Lord God, ang hangin, Panginoon, ng mga bituin sa kalangitan, ang mga karagatan, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon Lord God. Nilikha niyo ang lahat ng ito para sa iyo, anak, Panginoon Lord God. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. You had said in your word, Lord, na kung may 2 o 3 na nagkakatipon, Panginoon, Lord God, na ikaw ang pinag-uusapan, ang iyong mga salita ay pinag-uusapan, you are in the midst of them. Andun ka po sa kanilang kalagitnaan, Panginoon Lord God. We acknowledge your presence, your Holy Spirit, Panginoon Lord God, sa oras na ito. Nandito ka po ngayon, Panginoon Lord God, because you are a person, Panginoon. May mata, lahat, Panginoon. Meron po, Panginoon, sa aking kalagitnaan. Yes, Lord. Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods, and I will be still, know you, my God. Find rest, my soul, in Christ alone. Yes, Lord. Know His power in quietness and trial. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you, my God.
You walk through the storm, Lord. Nobody's Wala pong ibang nakakagawa ng mga bagay na ito, Panginoon, ng mga mahiwagang bagay na ito. Kayo lamang, Panginoon, ang may kakayanan na gumawa ng lahat ng ito, Panginoon Lord God. And you have said to Peter, Panginoon, at sinabi ni Peter sa iyo, Panginoon, if you commanded me to walk through the water, command me, Lord, at ako ay lalakad din through the storm, sabi po ni Peter, Panginoon Lord God. And eventually, Lord, Peter walked through the storm, Panginoon Lord God, because of his faith. May mga pagkakataon, Panginoon, na tinitignan po namin, Panginoon. Yung mga storm sa buhay po namin, at yun ang kadahilanan, Panginoon Lord God, kung bakit po kami nalulunod, Panginoon. Pero may apat, Panginoon, na salita na binanggit niyo po, Panginoon. 4-letter word na binanggit ni Peter, Panginoon Lord God, sa inyo, Panginoon. Help. Ang iyong kamay, Panginoon Lord God, Heavenly Father, Lord, ay palaging nakabot sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga kamay, Panginoon, na palaging nakabot sa amin, Panginoon. Na kahit sa gitna ng krisis at pagsubok sa aming buhay, Panginoon, you will never abandon us, Panginoon. Hindi po kayo nangako, Panginoon, ng madaling paglalakbay, Panginoon Lord God. Ngunit nangako po kayo, Panginoon Lord God, na hindi niyo po kami iiwan. You will never abandon nor forsake us, Panginoon Lord God, to the midst of the storm. Heavenly Father, Lord, dumadaan man kami, Panginoon, sa mga matinding pagsubok, sa mga krisis sa buhay na ito, Panginoon. These are part of growing up, Panginoon. Binibigay mo, Panginoon, ang mga pagsubok na ito, Panginoon Lord God, upang kami ay lumago, upang kami ay maging mature, Lord God, Heavenly Father, Lord. Na pagkatapos, Panginoon, ng mga pagsubok na ito, Panginoon, ay ibibigay niyo po ang iyong gantimpala. Ang gantimpala na ito, Panginoon, ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon Lord God, sa oras na ito. Hinihiling po namin, Panginoon, ng iyong presensya, Panginoon. Kayo po ang mangusap, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon Lord God, Heavenly Father, Lord. Kayo po ang magsasalita, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon Lord God. Buksan niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon. Upang sa ganoon ay maintindihan po namin, maisabuhay po namin, Panginoon Lord God, kung ano po ang mensahe niyo sa amin sa gabing ito, Panginoon. At sa mga nanonood at nakikinig, Panginoon, sa iyong mga salita. Open their eyes, Panginoon. Buksan niyo po ang kanilang mata at puso, Panginoon, para makibahagi po sila, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon Lord God, Heavenly Father, Lord. Salamat po. Tinatas ko po ang iyong pangalan, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon Lord God, at sa buong mundo, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Amen. Magandang
gabi po sa ating lahat, mga ginigiliw, no? Mga minamahal ng Panginoon, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo ay John 3:16, no? Paulit-ulit ito, pero sa iba't ibang kapahayagan ng ating Panginoon, mga ginigiliw, no? Isang gabi, no, pumunta po si Nicodemus sa tahanan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo ang sinabi ni Nicodemus kay Jesus, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yun ang sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemus, I should say. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa isang tagapagturo ng kautusan sa isang tao na nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos. Kahit sa oras na yon, nabigla po si Nicodemus sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang inaasahan na sasabihin sana ng ating Panginoong Jesucristo kay Nicodemus, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan, sa mga Hudyo. Yun ang ine-expect niya na sasabihin sana ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Nicodemus, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ano ba ang sanlibutan? Sino ba ang sanlibutan? Ang sanlibutan, mga ginigiliw, sila yung mga tao na nakatira dito sa mundo na nilikha ng Diyos, mga ginigiliw. Mga taong makasalanan. Dahil sa panahon na yon, ang alam kasi ng mga Hudyo, dahil sila ang pinili ng Diyos, mga ginigiliw, sila lamang ang banal. Subalit sa panahon na sa oras na yon, sa tagpo na yon, iba ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Nicodemus. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Alam niyo mga ginigiliw, no? Kung bakit sinabi ito ng ating Panginoong Jesucristo, nagsimula ito nung pumunta si Nicodemus sa tahanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa gabi siya pumunta, no? Gabi. Bakit kaya gabi? No? Alam niyo kung bakit siya gabi pumunta, dahil nakakahiya sa isang tao na napakataas ang pinag-aralan. Napakataas. Teacher of the law, nag-aral ng teolohiya, mga ginigiliw. Pero pupuntahan niya ang isang tao na hindi nag-aral kahit grade 1. Nasa Mark po yun. Ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nag-aral kahit K1 o K2. Hindi siya nag-aral. Kaya ang naging trabaho ng ating Panginoong Jesucristo bago siya nagsimula sa kanyang ministeryo, siya ay karpintero. Tinutulungan niya ang kanyang ama na si Jose sa kanyang trabaho na karpintero, mga ginigiliw. Kaya imagine yung isang mataas ang pinag-aralan, pupuntahan niya ang isang tao na hindi nag-aral kahit grade 1, no? Hindi nag-aral kahit grade 1. Bakit mag-aaral ang ating Panginoong Jesucristo? Siya ang karunungan ng Diyos. Jesus Christ is the wisdom of God. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang ating karunungan.
Once na tinanggap mo, kinilala mo ang ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Once na ikaw ay nagkaroon ng pagkatakot sa ating Panginoong Hesukristo, doon magsisimula ang karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mga ginigiliw. Kaya dito mga ginigiliw, nakita ni Nicodemus, narinig niya at nakita ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo ng salita ng Diyos. Kaya yun ang rason kung bakit siya pumunta doon. Dahil nakita niya ang kanyang sarili ng kanyang pagtuturo ay hungkag. Walang kapangyarihan at otoridad ng kanyang pagtuturo. At nakita niya ang kapangyarihan at otoridad ng pagtuturo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo kay Nicodemus, no? Kailangang ipanganak kang muli. Sabi niya. You should be born again. Sabi niya. Imagine that, isang napakatalinong tao pero hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ng ipanganak muli. Actually, marami hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi nakakaintindi kung ano ang tunay na kahulugan ng ipanganak muli. Yung mga ibang tao, ginawa nila itong relihiyon. Ang pagkakaintindi ng ibang tao, ito ay relihiyon. Mga ginigilid. Pero, ang born again na sinasabi dito ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, ay yung pagsunod sa kanyang pamumuhay. Pagbabago ng buhay. Diba? Pagbabago ng buhay. Kaya ang pagkaintindi ni Nicodemus, anong ibig mong sabihin? Guro, sabi niya. Ako ba ay babalik sa sinapupunan ng aking ina? Babalik ba ako? Sabi niya. Guro ka pa naman ng Israel, sabi ng ating Panginoong Hesukristo kay Nicodemus, hindi mo naiintindihan ang sinasabi kong ito. Sabi niya, na kailangang ipanganak kang muli. Kaya alam niyo, napakalaga ang ipanganak muli. Napakalaga po, mga ginigiliw. You should be born again. Kailangang ipanganak tayong muli. Ang salita na ito, mga ginigiliw, nanggaling mismo ito sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. 2 ulit na binanggit ng ating Panginoong Hesukristo ang kataga na ito mismo kay Nicodemus. You should be born again. Kaya nga hanggang ngayon kung natatanda nyo yung pinag-aaralan natin, maraming tao, matatalinong tao, matatalino sa mundo, hindi nila naiintindihan ang born again. Kaya nga nagbigay ng Panginoon ng talinhaga. Alam niyo yung talinhaga na ito? Hindi naintindihan ng mga tagapagturo ng kautusan. Ang talinhaga na ito ay makalangit na karunungan nang nakakaintindi lamang ng mga talinhaga na ito ay walang iba kundi yung mga taong may koneksyon at may relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila, sa mga ayaw kumilala at makinig sa Kanya, mga ginigiliw, hindi nila maiintindihan ang aking salita. Tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita, sabi niya po.
Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. Sapagkat naging mapuro na ang kanilang isip at puso. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pinagsasabihan dito ng ating Panginoong Jesucristo ay yung mga taong hindi kumilala ng kanyang pagka-Diyos. Hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang daming Diyos, ang daming ginawa ng tao na Diyos nila. Diba? Katulad ng sinabi ko, 4,000 reliyon ang nandito sa buong mundo. Pera pa yung Diyos ng mga tao. Ang pera, ginawa nilang Diyos. The love of money, yun ay isang klase ng Diyos-Diyosan. Pagmamahal mo sa isang tao na sobrang pagmamahal mo, idolatry, that is a kind of idolatry. Yan ay isang Diyos-Diyosan. Diba? Idolatry. Yung sobra mo nang minahal yung isang tao na dapat ang unang mamahalin mo ang Panginoon. Dapat magkaroon ka ng tamang relasyon sa Panginoon upang sa ganun, magkakaroon ka ng tamang relasyon sa kapwa mo, sa pamilya mo. Diba? Opo. Ano pa? Pagmamahal sa mga bagay-bagay. Diba? Oo. May mga Diyos na nilikha rin ng mga tao. May mga Diyos na nilikha rin ng kanilang mga kaisipan. Yung Diyos na yon, okay lang sa kanila na gumawa ng kasalanan. Diba? Okay lang. Kasi yung Diyos nila, yung Diyos lang na nilikha ng kanilang kaisipan. Yun ang karamihan na Diyos ng mga tao. Kayamanan, yung mga bagay-bagay na nilikha ng Diyos. Diba? Yun ang kanilang Diyos-Diyosan, mga ginigiliw. Kaya balik po tayo sa kay Nicodemus, no? Hanggang nagkaroon ng closure yung kanilang pag-uusap. Na yung huling sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Nicodemus, mga ginigiliw, yung John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ng sanlibutan. Mga ginigiliw. Sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, na hindi siya nagbibigay ng pabor lamang sa isang tao. Mga ginigiliw, kundi sinasabi niya na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya balikan natin yung born again. Napakalaga sa buhay natin ang magiging born again. Alam nyo, ang dami tao na kung sino pa yung mga nagsasabi na sila ay matatalino. Parang iniinsulto nila ang salita na born again. Kung alam lang sana nila, mabasa lang sana nila yung salita ng Panginoon na yung salita na ito, nang galing mismo ito sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Baka matatakot na sila na insultuhin ang salitang ito. Born again yan. Born against yan. Mga siraulo ang mga yan. Kumakanta yan, tinataas ang mga kamay, umiiyak, sumasayaw. Yun ang sinasabi nila. Ang kinigilid. Diba? Kung basahin mo sa salita ng Panginoon, ganun ang pagpuri at pagsamba ni sino yan? Yung sumasayaw. Si David. Diba? Sumasayaw siya. Ganun niya ipinakita ang kanyang pagpupuri sa Panginoon, mga ginigiliw. Kaya lang, yung mga ibang tao, pag nakikita nila na ganito tayo, ay, mga siraulo yan. Oo. Umiiyak ang mga yan, tinataas nila yung kamay nila, hindi na alam. Ang iniinsulto nila, hindi tayo. Ang iniinsulto nila, yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, mga ginigilid. Kung mabasa lang sana nila ang salita ng Panginoon, doon nila matanto at makikilala yung katotohanan. Diba?
Kaya napakalaga sa atin, sa buhay natin ang magiging born again. Alam mo, pag born again ka, alam mo, nung naintindihan, nung patuloy ng sumusunod si Nicodemus sa mga aral at katuruan ng ating Panginoong Jesucristo, sinusundan niya yung pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Dumating yung panahon na naiintindihan na niya kung ano ang ibig sabihin ng born again. Kaya nung hinuli na nilang ating Panginoong Jesucristo ng mga Hudyo, ng mga tagapagturo ng kautusan, ipinaglalaban na niya yung karapatan ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinaglalaban niya. Dapat, bago natin akusahan, sinasabi ng Nicodemus, bago natin akusahan ng isang tao, dapat alamin muna natin kung ano yung nangyari. Pinaglalaban na niya yung karapatan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, naiintindihan na niya ang ibig sabihin ng born again. Dahil sinusunod niya ang pangangaral at katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, nung pinako nila ang ating Panginoong Jesucristo, pinako nila sa krus, nung siya ay namatay sa krus, ipinakita na niya in the broad daylight. Broad daylight. Kitang-kita na ng mga religious people, yung mga pari na kasama niya, na siya na mismo ang nagbaba ng bangkay kasama si Jose na taga-Arimatea. Sila na mismo ang nagbaba ng bangkay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay pagpapakita ng kanyang pananampalataya. Naniniwala na siya ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay anak ng Diyos. Naiintindihan na niya ang ibig sabihin ng born again. Kaya nga, sa tagpo na ito, si Nicodemus ang unang follower, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. The first follower. Aside yung mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, siya ang una, mga ginigiliw, na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, si Nicodemus. Kaya naiintindihan na niya kung ano ang ibig sabihin ng born again. Ng born again ay pagbabago ng buhay. Diba? Alam mo, sabi niya sa Hebrew, kapag nalaman mo na ang katotohanan at bumalik ka ulit sa kasalanan, you are putting again Jesus Christ into shame. Ibig sabihin, ipinapako mo ulit ang ating Panginoong Jesucristo. Once na binalikan natin yung kasalanan, we are putting again Jesus Christ into shame. Ipinapahiya na naman natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat, sabi niya sa Hebrew 10:26 yata yun, wala nang ibang maiaalay pang muli. Wala nang ibang maihahandog pang muli. Dahil minsan nang naihandog ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa kapagpapatawad ng ating kasalanan. Wala nang ibang maiaalay. Diba? Wala na. Dahil minsan nang naihandog ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Kaya, napakalaga yung born again bilang isang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag na nating balikan yung kasalanan. Huwag na nating balikan. Yun ang ibig sabihin ng born again. Diba? Oo, paganda yung buhay ng isang Kristiyano, yung born again, diba? Oo, yun ang ibig sabihin. Oo, paganda. Hindi ka babalik. Diba? Kasi pag bumalik ka sa kasalanan, ipinako mo na naman si Kristo, sabi niya sa Hebreo 6:4-5-6, diba? Ipinako mo na naman si Kristo. Diba? Oo.
So I hope you are being enlightened sa salita na ito ng Panginoon. At sa mga nanonood po, si pinsan ko, hi, Insinbet, si Marjorie, at sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik sa gawain na ito ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone. God bless po.